Okay mga Lord, so kinasuhan na naman po si Sir Jack, kinasuhan si Sir Jack dahil dun sa mga allegedly peking kinalat niya na balita tungkol sa Pangulo. Isa dyan yung cyber libel, ang ating paborito, at saka yung unlawful publication. Sabi dito, refers to the illegal printing or false spreading of false news that endangers public order and damages interest and credit of the state, okay? Or encourages disobedience to the law, okay? Ngayon, so ginawa ko, binalikan ko lahat ng posting ni Sir Jack. Siguro, pinaka-noteworthy dito, yung hindi ko alam na isa palang Bong Revilla supporter si Sir Jack. Palakpakan ng isang Bong Revilla supporter. Hep hep! Hooray! Palakpakan ulit. So, balik tayo. So, ito yung mga post niya regarding doon sa allegedly pag-spread niya ng fake news. Okay, so, asa na ba yan? Kasi nga, allegedly pa lang naman to, nawala na yata yung mga fake news na pinost niya about kay President Marcos eh. Ito kasi yung kailangan yung intindihin dito sa mga bagay na to. Ano ba to? Ito pala yan. Pinost niya to no, kasi sobrang angas niya rito, naaalala ko to eh. Kasi nga, kailangan nyo kasing intindihin yung silbi ni Attorney Claire. Si Attorney Claire kasi, whether you like it or not, meron siyang importanteng trabaho kay Pangulong Marcos, and that is yung transparency ng Pangulo, 'di ba? Sinabi na hindi walang sakit life threatening na sakit si Pangulong Marcos. Tama, 'di ba? In-interview siya ni Attorney Claire. Pinakita ni Attorney Claire na nakatayo si Pangulong Marcos, linalaro niya yung alaga niyang si Oreo, and mukha naman to a normal person na hindi may sakit o nawalang sakit si Pangulong Marcos, pero sinabi niya na meron siyang diverticulitis and naagapan na yung diverticulitis. Dapat doon, kung narinig mo na yung tamang information, anong dapat mong gawin kung matinong tao ka? Dapat, lalong-lalo na kung may malaking kang platform, isa lang ang gagawin mo doon. Ang gagawin mo doon is aanuhin mo. I-retract mo yung statement mo. Kasi nga, mali eh. Nagkamali ka eh. Sinabi na sa yung tama, ayaw mo pa rin ibalik. So, ang ginawa, ngayon, kinakaharap siyang kaso. Ngayon, balikan natin yung mga sinabi ni Pangulong Marcos, nitong si Sir Jack. Kasi maraming nakakita nito, hindi lang naman ako yun eh. So, nung lumabas yung balita, eto yung simula nun eh. Nasa na po yung mahal na presidente. Tapos niyan, shoutouts kay Romeo TV, kasi si Romeo TV, ayan, sir, bakit mo binura ng buti matuli ng kamay ko na screenshot? Na screenshotan to ni Romeo TV eh. Buti na lang, ayan. Pina-enhance ko yun sa ChatGPT. Yan. So, ayan. Yan yung original post ni Sir Jack eh. Ngayon kasi malabo daw yung version na nakuha niya. So, ginawa niya, pina-enhance niya daw siya sa AI. Ngayon, ang problema, nung nalaman niyang mali, hindi pa rin niya inibayan. Kita mo. In fact, nag-double down siya na tinatawag. Sinabi niya na parang totoo, 'di ba? Sabi nung isang vlogger ni BBM, hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Alam ko graduate niyan si Romeo TV ah. Bakit mo naman dinidiscredit yung honor ng tao? Bakit ko daw binura yung post, ha? Bakit naman ako magbubura ng post? Tinanggal ng Facebook yan, tanga. Ito yung nagtataka ako sa Facebook eh. Bakit hindi nila iban tong tao na to? Clearly, yung mga post niya are attack against the LGBT community. He is spreading fake news, di ba? What is good for Norman Mangusin should be good for Sir Jack. Tama, di ba? Mas maraming instances na binabalahura ni Sir Jack yung mga bading at saka si BBM. Literally, nagkalat siya ng fake news. Literally, sinabi ng NBI na ang nagkaso sa kanya, hindi lang private complainant tulad nung kay Mangusin na private complainant yung nag-file ng case. Ang nag-file ng case sa kanya ay si Norman Mangusin, NBI mismo, okay? Mamaya ikukwento ko sa inyo yung mga details dito kasi dito muna tayo sa from the very beginning. Kahit kailan hindi ako nagbura ng post, kahit magka-violation pa account ko dahil hindi ako takot. Hindi ka pala takot ha? Hindi ko kabuhayan itong social media at lalong-lalong hindi ako guys. Sa adik at magnanakaw. Ayan, katulad dyan.
Totoo ba talaga na addict at magnanakaw si Marcos? Saan mo nabasihan yan? Yung magnanakaw medyo mailalaban mo pa yan kasi nga maraming allegations kay Marcos na corrupt siya. Pero at kailangan mo munang isampa yon kasi allegations pa lang siya. Naiintindihan ko na mahirap ang buhay mo at okay. Hindi naman bakit pinersonal mo? Si Romeo TV kasi inaayos niya lang yung niya, inaayos niya lang talaga yung postings niya. Tama naman siya na mukhang binura mo Tapos, ginastify niya pa yan. Sabi niya dito, saan ba yan? Scroll natin kasi medyo maraming basura dito ito yung una muna, yung ipapasampina ng NBI, which is yun nga yung ginawa ng NBI in the next following. Ito. Umeksena naman tong baklang Jesus. Alam mo ba ding hindi ako takot sa ganyang paandar nyo? Wala namang nananakot sa'yo Naunahan na kayo ni Meta. Binigyan niya na ako ng parusa. And that's not the point. The point here is that you should make a retraction kung mali ka. Gets? 'Di ba ganun yun para at may mitigating factor na tinatawag doon sa ginagawa mo. Kasi like alam mo nang mali Iba i-insist mo pa. Kunyari, may nagsabi na eto talaga yung nangyari at sinabi nung tao mismo, dapat i-correct mo na yung position mo. Lalong-lalo na sa ganitong kalalaking bagay. Kasi hindi naman to biroan National, alam niyo yung political vlogging kasi, naapektuhan dyan yung bayan. Kaya kailangan, ingatan nyo, di ba? Galing yan, ayan, tingnan mo. Anong fake news bakla? Galing yan sa St. Luke's. Ay, aray! Paano kung itanggi ng St. Luke's na hindi yan galing sa amin? Nakita ko yan, ang daming beses sa mga vloggers na naka-public post yan. Nalalabuan ako, kaya pina-enhance ko sa ChatGPT. Sana share mo doon sa galing doon sa maraming vloggers na yan. Ang problema kasi, ikaw yung nag-enhance, okay? So, ikaw yung publisher. So, ikaw yung may liability. Kasi iba, pag share mo, galing sa ibang wall. Tama, sineshare mo lang yung opinion ng isang tao. Walang caption, share mo lang. Hindi yun yung ginawa mo. Ang ginawa mo, admittedly, ay in-enhance mo. And then, merong mga post na inamin niya talaga na gusto niya lang na magpa-trending. 'Di ba? Inamin niya lahat 'yan. Hindi naman 'to gawa-gawa Kung peke 'yan, ipakita niyo yung original para makumpara natin alin ang peke. Hindi Ikaw, bakit mo hahanapin yung original? Okay? Kasi may alam mo ba yung yung ganito yun yung ano ba 'to? Yung dapat kung sino yung nag-a-allege, yun dapat yung nagpapatunay. Hindi dapat yung binibigyan mo ng allegation. Sa akin may marami nang gumawa nun may ina-allege sila sa akin. Tapos sa akin nila hahanapin yung ebidensya to prove my innocence. Baliktad, ikaw yung nag-aakusa di ikaw yung magpatunay. O galing talaga sa St. Luke's yan. Ibig sabihin, merong authorization yan na i-publish mo galing sa St. Luke's. Yari ka na dun Doon pa lang yari ka na kasi sinabi mo galing sa St. Luke's Kung ako yung St. Luke's, i-complain ko to kasi di ipakita niyo yung original di ba para may basihan, hindi yung puro protektahan sa kawatan na yan. Masakit, nagkakasakit na kakanakaw. Never ako nag-delete ng post kaya nawala yung ibang post ko kasi nire-report at fina-faction tulad ng nire-remote ng Meta due to privacy. Kasi nga it's a health siya Di ako aware sa batas ni Meta paki ko dyan ba? At yung sinabi kong kung may cancer sa kaliwang betlog si BBM, nagpapatawa lang ako, hello. Okay, so this is not a joking matter anymore. Kasi nga, tandaan natin na ang kanyang, ito yung mga sinasabi niya, has filed against bloggers. Yan ito yun. Gustong ginawa katotohanan. Ito, kasi gusto nilang ginagawa ko at ang katotohanan. Kasi nga ang feeling niya, ginigipit siya. Tanga, hindi ka ginigipit. Hindi, ito, kita mo, supporter pa talaga ni Bong Revilla. Ayaw kay BBM pero gusto kay Bong Revilla. Congratulations. I like it. Di ba? Ngayon, nakita mo, nag-orange pa siya. Pagpunta ko sa NBI, magdadamit na ako ng orange para diretsyo mag-shot na ngayon. Antayin mo! Pwede yan. Darating yan. Ayan, di ba? Naalala niyo yan, yung
nakatanggap siya ng subpoena. Kasi nga dapat nagsasama na kayo ng abogado dyan. Dyan pa lang sa initial stages, let your lawyers do the talking for you. Just tell them your side and then that's it. Oh, ayan oh. Oh. The other test. Tatlo lang. Sa tatlo lang lagi. Ayun. So, ayan yung mga nag-file sa kanya ng kaso, di ba? So, ano yung point dito, mga lods? Una, dapat mag-ingat kayo sa pinopost nyo. At saka, tandaan nyo, lahat ng tao, may karapatan yan, ipagtanggol yung sarili nila at meron din yung karapatan for privacy, kahit presidente pa natin yan. O, di ba sinabi na nga ni Marcos sa'yo na diverticulitis yung sakit ko, boy. Okay pa ako. Pero anong ginawa mo? Ayaw mong ibahin, nagmatigas ka pa. O ngayon, good luck. O, di ba? Huwag kang magla-live. Huwag kang diba? Huwag kang magla-live. Anyway, yun lang naman po. Gege mga lord.